Elmira, good morning po at ikonsulta mo na po. Hello, good morning po. Opo, Nay. Ano Morning. pong problema, Nay? Yes. Hello. Opo, Nay. Go ahead po. Magtatanong lang po ako sa legal nyo tungkol po dun sa about dun sa property namin. Kasi yung parents namin namatay na po. Opo. Ngayon, dati po yung kapatid ko po ang nabigyan ng SPA kasi nasa state sila dati. So yung panganay po naming kapatid ang siyang binigyan ng SPA. Pero bago po mamatay yung mother ko, nag-ano po siya ng revokasyon doon sa sa SPA. Kaya lang sabi sa amin doon sa Register of Deeds, hindi daw po honored yun kasi hindi daw po sila nabigyan ng copy. Hello? Opo, Nay. Go ahead po. Tapos, ano po ang dapat namin gawin? Kasi siya yung, meron po kasi kaming subdivision. At siya yung pumipirma sa bawat nakakabili doon sa sa property. Yung iba pong kapatid ko nasa abroad, bali, apat po kami dito, yung apat po nasa abroad kasi 8 kami. So ano po kaya ang dapat namin gawin? Kasi yung kapatid ko minsan, hindi siya nag-share nung kabilihan. Opo. Nay, wag po kayo mag-alala dahil yung kahit po yung ibang mga tao ay tulog pa, ito po ang ating attorney rito na nakakaalam patungkol sa lupa, gising na gising. Attorney Anton. Yes, good morning, Almira. No? Ganito ang masasabi ko dyan. Ang isang special power of attorney ay valid lamang kapag buhay pa ang principal kasi this is regarding law and agency. Ngayon, since namatay na ang nanay mo, yung SPA or special power of attorney na kanyang in-execute ay wala na siyang bisa. Ngayon, ganito, Almira, no? Kapag kasi namatay na ang isang tao, ang lahat ng kanyang ari-arian ay malilipat na sa kanyang mga compulsory heirs at kadalasan ang mga ito ay ang mga anak. So kapag ang sistema ay ganito na merong mga nasa abroad na mga kapamilya or mga compulsory heirs din, sila ang kailangan mag-execute ng special power of attorney in favor of kung sino man yung nandirito sa Pilipinas para isettle ang estate ng iyong nanay. Paano ba nagsasettle ng estate? Ganito lamang siya, kapag kayo namang mga magkakapatid ay hindi mag-aaway-away sa pagpaparte ng mga properties ninyo, pwede kayong mag-execute ng tinatawag na extrajudicial settlement of estate. At ngayon kapag meron na kayo nito at nilagdaan ninyo itong lahat, ipapublish nyo to na sa ating newspaper of general circulation once a week for 3 consecutive weeks at yan ay ipapasa na sa BIR para mabayaran ang karampatang estate tax. At kapag nabayaran ng estate tax ay may issuehan tayo ng certificate authorizing registration at pwede mo nang dalhin ang titulo ng iyong nanay sa Register of Deeds at papalitan na yan ng bagong titulo na nakapangalan na sa inyong mga magkakapatid. So yan, yan ang aking opinion na sana magawa ninyo ng paraan, makakuha na kayo ng SPA sa mga kapatid or kapamilya ninyo abroad para masettle yung estate dito sa Pilipinas. Almira, tanong lang natin kay Attorney Anton din, no? Yung ilang araw o ilang taon nila kailangan gawin yung extrajudicial? Kasi, di ba, alam naman natin na umaandar yung panahon at baka magkaroon sila ng mga interest or penalty sa BIR. Mga gaano katagal kailangan? Napakagandang tanong ni Attorney Reg yan, no? Ang binibigay lamang sa atin ng batas ay 6 months. Dapat within 6 months ay masettle na natin yung estate tax. At dun sa 6 months na to, kailangan within the 2-month period, magkaroon na tayo ng notice sa BIR na namatay na ang ating kapamilya. Ang problema dito, kapag hindi tayo pumasok sa 6-month period na to, ay binibigyan tayo ng surcharge na 25% at kada taon na hindi tayo makakabayad ng estate tax ay merong additional na 20% interest. Wow! So, Laki. yun. So, ang mapapayo ko sa inyo, habang maaga, makapag-settle na tayo ng estate within the 6-month period para wala tayong kailangang bayaran ng mga penalties. Ang maganda naman dito, kapag hindi naman ganoong kalaki ang estate tax, kapag ito ay 200,000 and below lamang ang value ng estate na kailangang bayaran, wala namang
wala namang kailangan bayarang estate tax. So ang maganda ay ma-compute ninyo kung magkano ba ang mga kailangan bayaran para mapaghati-hatian ninyo magkakapatid at maayos na ninyo ang settlement ng estate ng nanay ninyo. Nanay Almira, tanong din natin kay Atty. Anton, no? Kasi alam naman natin na hiwalay-hiwalay po kayo magkakapatid, nanay, di ba? Yung iba po nasa Amerika, yung iba nandito po. Tanong kaya natin kay Atty. Anton, paano nila magagawa yung extrajudicial settlement of Magkakalayo estate nang hindi sila nakikita-kita? Yes. Pwede bang ipadala na lang doon tapos doon na lang sila magpanotaryo nung sarili nilang signature doon? Yes, ganito yan, no? Usually na ginagawa natin dito ay kung nasaan ng tao, doon siya magpapanotaryo ng extrajudicial settlement of estate. Sa ating naman mga kasangbahay na nasa ibang bansa, meron naman tayo doon mga embassy na tinuturing pa rin na part ng ating bansa. So, ang ginagawa natin ay pinapadalhan natin sila ng kopya ng extrajudicial settlement of estate. At kapag naandun na sila, ay pupunta sila sa ating consular office at magpapa-consularize ng dokumento. At iyon naman ay binabalik sa atin dito sa Pilipinas para iyon ay gamitin na dokumento na nag-agree ang bawat isang magkakamag-anak sa kung paano nila paparti-partihin ang naiiwang properties ng kanilang mga magulang. Yun. Okay po, Nanay Almira. Opo. Naintindihan ko po. Yan ang kompletong sagot po ng ating mga abogado po rito para makatulong po doon sa mga ganong katanungan na hindi basta-basta mabibigyan ng solusyon kung magtatanong lang sila sa hindi mga abogado. Tama ba, Atty. Anton? Oo, kasi syempre meron tayo mga specific provisions ng batas na kinakailangan natin i-follow ang proseso na kailangan pagdaanan kasi ang pinakamahirap na mangyari dito ay tayo mismo ang mag-try na mag-settle ng magkamali tayo sa paggawa nito. Ang masama ay navo-void kapag meron tayong mga requisites na hindi nasusunod. So, yun.